Hello, magandang araw sa inyo mga Damadorians. Heto na naman tayo, ang channel ni Damador 1000 para muling makipagkwentuhan sa inyo tungkol sa larong dama. Alright, pending muna tayo dun sa variation ng 115 versus 214 mula sa aklat ni Boy Inchik. Dahil gusto ko munang i-share sa inyo itong naging rematch ni na Willie Tukuran at saka ni Carpo. Okay, sino ba itong si Carpo? Ako mismo hindi ko to kilala. Dito ko lang nakilala si Carpo sa dokumento na to, na galing mismo din kay Willie. Sa inyo, kayo, meron bang nakakilala sa inyo kung sino si Carpo noong nabubuhay pa? Kasi patay na rin to. Okay, eto ayon sa nakalap kong impormasyon, dahil nagtanong-tanong din ako dun sa mga nakakakilala kay Carpo, na ang sabi na itong si Carpo, kung nabubuhay lang to ay ka-level ito ni na Willie Tukuran at saka ni Boy Inchik. At ayon sa aking na-search na mga impormasyon na itong si Carpo ay isa sa mga tumalo kay Willie Tukuran. Ayon na rin sa vlog ni Willie Tukuran, siya na rin mismo nagsabi na si Carpo ang unang tumalo sa kanya sa larong dama. At hindi lang yan, ito rin si Carpo ang isa sa mga tumalo din kay Boy Inchik. Wow, matindi ano? So ibig sabihin, kung nabubuhay pa lang itong si Carpo sa ngayon, ibig sabihin itong si Carpo ay ka-level ni na Willie Tukuran at ni Boy Inchik. Okay, so ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ang naging rematch nila Carpo versus Willie Tukuran. Okay, rematch na kasi ayon sa kwento ni Willie na sa unang paglaban nila ni Carpo ay tinalo si Willie. No? Si Willie ang dumayo. Pagkatapos nung tinalo siya, pagkaraan ng taon, binalikan ni Willie, dinayo niya uli. So, sa pagbalik ni Willie, nagkaroon na sila ng rematch. Doon sila naglaban sa Rizal Park ng Davao City. Okay, ito ay pustahan. Nakalagay rito, 5,000 ang pusta. Ang laban nila, ang laro nila ay best of 7. So, ibig sabihin, maglalaro sila ng 7 game kung sino ang lamang sa panalo. Okay, so, ito. Walang nakalagay kung anong taon. Pero ayon sa vlog ni Willie na nasa mga 1992 or 1993. Kasi hindi na rin masyadong nalala ni Willie yung eksaktong petsa. Okay, so ito ang naging laban nila ni Willie versus Carpo. Okay, so isishare ko sa inyo. Pero bago dyan, ipakita ko lang muna sa inyo ang ating puzzle for the day mula sa aklat ni Jake Cashier. Ito yung pormada. Okay? Tignan niyo yung pormada. Okay, sa itong pormada na to, yung green papunta sa baba. Dito ang move ng green. Yan. At yung orange naman papunta sa taas. Dito ang move ng orange. Dito. Papunta ron ang orange. Okay? So, yan pormada na yan. So, para mamaya, pwede niyong isolve muna. Okay, sa pormada na yan, unang sulong ang orange. Bibigyan ng tabla manalo ang green. Alright. So, yan na yung forma. So, yung orange, pwedeng tumira dito. Diyan. Pwedeng tumira dito. Pwedeng tumira dito. Pwedeng tumira dyan. Ayan. Yan ang sulong ng orange. Okay? So, yung solusyon, mamaya ko na ipapakita. Pagkatapos na maipakita ko muna yung naging labanan ni na Willie Tukuran at Carpo. Okay, pero bago dyan, shout out muna. Alright, shout out muna natin yung mga YouTube vlogger gaya ni na Pinoy Dama Channel. Okay, may sarili siyang estilo. Gustong-gusto ko yung style niya. At shout out din sa Dama Maestro na naging kaibigan ko na rin dahil nagsishare kami ng mga idea sa Dama. Shout out din sa Dama Idol TV. Alright. Shout out din sa Dama Tricks TV. Yes. At shout out din sa Batang Kolon. May channel na rin siya. Alright. At shout out din sa Alaban Ram TV. Yes. Mga magagaling sila mag-share ng mga iba't ibang tirada ng Dama. Subscribe na rin sila. At shoutout din sa Earth Vlog TV, yung mga mahilig sa mga motorcycle riding exhibition. Ito na yung hinahanap nyo. Subscribe na rin. Alright, wag na nating patagalin pero may shoutout pa ulit mamaya. Alright, simulan na natin ang rematch ng Willie Tukuran versus Carpo. Okay, so pending muna tayo doon sa variation number 4, yung 115 versus 214 mula sa aklat ni Boy Inchik.
Pero kahit pending yung variation number 4, para na rin nating dinugtungan. Parang ito na yung continuation. Bakit? Kasi yung naging first game ng rematch nila ni Willie at Carpo ay yun din ang nagpasok din dun sa variation number 4 sa aklat ni Boy Inchik. Ito yun, kaya panoorin na natin. Alright? Alright, yung rematch ni na Willie Tukuran at Carpo sa Game 1, Best of 7 ay tabla. Okay, so Game 2 na tayo. Pero bago dyan, shout out muna. Alright, shout out kay
Pepians ng poblasyon Gitagum, Misamis Oriental. Yes. Shoutout din kay Jojo Pablo ng Navas, Aklan. Shoutout din kay Attorney Exxon Mendoza ng Hilongos, Leyte. Yes. Shoutout din kay Winston Calata ng Kiblawan, Davao del Sur. Yun. Shoutout naman kay Roy Kirante ng Israel. Okay. At shoutout din kay Mars Norris Cayado, ang ating kaibigan dito sa Manila. Alright. Shoutout din kay Bert Fronda ng Batangas City at ng kanyang mga kasamahang mga damador ng Batangas. Okay. Huwag na natin patagalin, pero may shoutout pali mamaya. Alright. Okay, game to na tayo. Pero bago dyan, gusto ko munang magbigay ng analysis doon sa naging laban nila sa Game 1. Okay? So ito, tingnan natin yung mga inaabangan nilang panalo, bawat side. Okay? So ito yung formada. Ito yung orange kay Willie o yung white. Itong green naman yung kay Carpo o yung black. No? Unang sulong si Willie. Okay, stop tayo dyan. Huling tumira yung green. Ito, kumain ng 8-14 yung kay Carpo. No? Dyan pa lang, siyempre tira na ng orange. Nag-aabang na may inaabangan ng mali sa tira ni Willie. Okay, anong magiging mali? Ang magiging mali ni Willie sa tira sa pormadang yan, titira yung orange, di ba? Ang inaabangan ni Carpo dito, kapag tumira ng A3. Yan. Dahil pag tumira ng A3, tandaan yung pormada, ibabalik natin mamaya. Yan, ganyan, no? Tira ng orange, di ba? Pag itong tinira ng orange, medyo agrabyado na yung kay Willie. Bakit? Dahil sa pormada na yan, sa pagtira niya ng A3, ito lang ang isasagot niya. Yan ang isasagot ng green, yung 416. Ngayon, tingnan niyo yung pormada. Nung pagtira niya ng 416, ano pa ang pwedeng itira ng orange? Kontrolado na yung part dito. No? Bakit? Pag tinira ang 5-1, ipapakain to. Matatatlo. Di ba? Okay. Pag tinira naman itong 6-1, ipapakain ito. Tapos ipapakain din to. Papakain to. Pakain. Tapos saka papakain to. Di ganun din. Matatatlo, madidibal din ng isa. Okay, so kontrolado na yung part na to. Balik natin yan. Ayan yung formada. So, kontrolado na yung part na to. Kaya wala siyang pwedeng ibang itira kundi 314. Na? Okay. Kung tumira naman ng 314, pag tira ng 314, ay isasagot siyempre 5-4. Okay, ngayon, tingnan niyo yung formada nung sinaraduhan ng 5-4. May pwede pa ba siyang ibang itira? Na? Madidibali na siya, magpapakain na siya ng isa. Di ba? Dahil pag itong tinira, dadalawahin. Dadama rito. Na? Pag ito, ganun din. Ipapakain to, dadama dito. Okay, so ano pang pwede lang ibang itira? Na sa ganyang pormada. Ayan. Wala na, di
papadibaldi na siyang isa. Siyempre, pag nadibaldi na, lalo't pagka parehong mga magagaling yung mga naglalaban, siyempre, pag sa mga magagaling, isa lang ang madibalde. Nako, wala na, papuntang patalo na. Lalo kapag yung dibaldi na wala sa posisyon. Okay, so ibalik ulit natin yung pormada, ha? Oh, yan. Tira ng orange, di ba? Okay, pinakita natin na kapag A3 ang tinira, sasablay si Willie. Kaya ang ginawa ni Willie, tinira niya yung 5-1. So yan yung best na move para sa orange. Okay, so tama yung tinira. Ngayon, sa pormada naman na yan, nung pagtira ni Willie ng 5-1, si Willie naman ngayon ang nag-aabang ng sablay ng kalaban. No? So ang inaabangan niyang sablay na baka tumira naman ng 4-16. Medyo lalamang na sa posisyon si Willie. Hindi naman sinabi na talo. Medyo gaganda na yung posisyon. No? Kasi ang gagawin ni Willie, ipapakain to. Yung 4-16, pagkain niyang ganon, saka ngayon siya titira dito. Okay, so makikita na natin, kahit di natin tapusin, napakaganda na ng posisyon kahit dibaldi ng isa. No? Kung halimbawa ipakain niya to, pag pinakain to, dito na, saka ititira dito, o may pabalik. Tapos dalawa pa yung magiging dibalde, no? Magiging dama. Okay, so yun ang magiging pormada. Okay, so yun ang inaabangan niyang mali kung sakali itong 4-16. Balik natin, ha. Okay, ayan na ulit yung pormada. Tira ng green, di ba? So, gaya ng sabi ko, pinakita ko na kanina na pag tinira yung 4-16, medyo sablay na. No? Hihina yung posisyon ng kalaban. Okay, so ang ginawa ng green, ipinakain yung 5-1. Yan. Para mawala to. Ito kasi yung papahirap sa kanya dahil papunta na doon. Di ba? Pinakain niya, siyempre kain, kumain ng 9-1. Okay, ayan na. Pag tira ng 9-1, sumagot naman ngayon si Willie ng A3. Sa kanya ngayon ito binaba. Yan. Pag tira ng A3, ang purpose niyan, para hindi makatira ng 115. No? Kasi pag nag-115, may sayang agad. Walang pagsasabayan. Di ba? Kaya hindi gagawin yung 115. So ang ginawa, tinira ni Carpo ay 10-6. Yan ang tinira ni Carpo. Saka naman ngayon nag-3-14 si Willie. Yan. Pag tira ng 3-14 ni Willie, yan na yung sa endgame ng variation number 4 na sinasabi ko na pareho ang magiging resulta doon sa variation number 4, itong labanan nila ni Willie. Pareho ang opening, magkaiba lang ng konti doon sa middle game, no, sa kalagitnaan, pero pagdating ng dulo, dito, ito na yun, yung variation number 4 sa kanyang pormada. Ha? Okay, so ituloy na natin, tumira ng 3-14. So kitang-kita na, di ba? Na hindi niya ito pwedeng may tira. Dahil may pakain, tapos pakain. Tatatluhin, no? Malalansi. Okay, so ano pang pwede niya? Pag ito naman ang tinira, medyo lalamang na sa posisyon yung kalaban. Siyempre, ititira ito. No? Yan, ganyan. O di medyo mahihirapan na yung kalaban na kung paano niya i-recover yung pitcha niya. So, ang ginawa niya ginawa ng green, pinakain to. Yan. So, kain dito, mag-sacrifice, saka tumira ng 115. Yan. Ngayon, kung magpo-4-5, makikita, dadalawahin, mababawi yung dibalde. No? Tablahan ang resulta niya kapag dyan ang tinira. Okay, so, siguro, hindi ginawa ni William dito dahil ang hanap niya panalo. Nakita niyang tablahan dito, inisip niya may laban siya dahil kumpleto yung pitcha, sobra yung pitcha niya, lugi yung kalaban. Ang ginawa niya, isinoli yung lugi, no? Isinoli yung dibalde. Ayan. Wala namang dibalde, parehas ang pitcha. Saka ngayon sinayang ni Willie dito. Okay, sa kanyang pormada, pag tinakpan, papakain to. Di ba? Okay. Kung umiwas naman, pababalikin ito, igaganon, tapos saka igaganon. Hindi naman pwedeng pabalikin. Di ba? Dahil dadalawa. Ngayon, pagka dito siya tumira, dahil wala namang iba, pag dito tumira, dadama rito. Ngayon, pagka itinira dito ngayon siya tumira, di pwedeng pabalikin, tapos saka idadama. No? Okay, so, lalaman kaya hindi ginawa. No? Nung pagsayang. Okay. Nung pagsayang, yan, hindi tinakpan, hindi rin umiwas. Ang ginawa ni Carpo, sinabay ito. Yan, 13-3. Okay? So, saka kumain ng dalawa. Okay, naging dama to. Palitan natin. Yan. Tapos kumain din to. No? Okay. So, saka nga tinira dito. O yan. So, ayan na yung resulta na umabot sa tablahan.
Okay, so nakita na natin sa laro, sa laro nila na yung ganyang pormada na itabla. Kasi pabalik-balik na lang yun. Okay, so yan na yung kabuuan para sa analysis ko doon sa kanilang laban sa Game 1. Rematch nila Willie Tukuran at ni Carpo. Okay? Alright, so Game 2 na tayo. Pero bago dyan, gusto ko munang ipakita yung solusyon dun sa pinakita kong puzzle of the day mula sa aklat ni Jake Cashier. Yung pinakita kong pormada kanina ng puzzle. Ito na yun. No? Ang green papunta rito. Ang orange papunta naman doon. Yun. No? Okay, so sa ganyang pormada, unang susulong yung orange. Bibigyan ng tabla manalo yung green. Okay? So, ito na yung key move, no? Ang key move ay A3. Yan. Ngayon, sa ganyang pormada, ang daming pwedeng itira. Ang daming variation. Pwede yan, 313. Pwedeng 214. Pwedeng ipakain to. Or pwedeng 1613. No? Okay. So, anong unahin natin? Unahin na natin tong isa, toto. Pag nag-313, yan. Pag nag-313, ang ititira naman natin ay 313 din. Ngayon, tingnan niyo yung pormada. Ano ang pwedeng itira sa ganyang pormada? Wala na, no? Hindi pwede ito. Hindi rin ito, madidibalde. Lalong hindi ito pwede. Diba? Okay, so, ito lang, ang tanging tira. Yan, no? Yung tira na. Ngayon, pag tinira niyan, pagkain, pag-atras, kita na kung anong gagawin. Papakain to. So, kita na yung resulta, di ba? So, hindi pwede yung, talo yung 313. Balik natin, ha? Okay. Yan. Tapos na tayo dito sa 313. O, iba naman. Dito naman tayo ngayon sa 314. Ito. Yan. Balik natin to, meron pa isa. Okay, yan yung pormada, no? May 314, may 1613, at may 214. Okay, dito muna tayo sa 314. Tapos na tayo dito, di ba? 314 naman. Pag tira ng 314, itira siya nito. Siyempre, wala namang iba dahil babawiin niyo yung dibalde. Ayan, dadalawa. Okay, pagka yung dalawa, saka tayo titira ng 313. Ayan, ngayon sa pormada na yan. Anong pinakamaganda niyang pwedeng itira? Hindi naman ito pwede. Di ba? Kitang-kita naman. Dahil itong ititira, alam na yung mangyayari, di ba? Okay, so, hindi, balik natin, ha? Hindi 214. Kaya ito lang ang pinakamaganda niyang tira, yung 8-3. So, ang sasagot naman dito ay 10-6. Ngayon, tingnan natin ulit yung pormada. Hindi pa rin niya pwedeng itira to. Dahil pag tinira niya yan, ganun pa rin, no? Andyan pa rin yung lanse, no? Okay, so, babalik natin. Ngayon, pag ito naman ang tinira niya, 314, talo ang resulta. Okay, so, yung pormada na yun, talo. Okay, so ibalik natin, ha. Napakita na natin yung 313 tsaka 314. O, balik natin yung pormada. Okay, yan na ulit, no? Unang sulong yung orange. So, tinira natin ang key move by A3. O, yan. Pag tira ng A3, tapos na tayo sa 313. Okay na, no? Tapos na rin tayo sa 314. Okay na rin. Ito naman. 240 naman tayo. Ayan, pag tira ng 214, okay, so, ito naman ulit itira natin. 313 tayo. Ngayon sa ganyang pormada, anong pinakamagandang pwedeng itira? Hindi to pwede. Di ba? Kasi pag ginawa niya yan, kain, tapos ganon, kita na yung panalo. No? Okay, so, balik natin, ha? Hindi pwede yung 313 sa ganung pormada. Yan. So, ito lang ang tanging niya tira maganda. Yung 6-2. Okay, pag tira ng 6-2, papakain natin to 6-1. Yan. Pagkain ng 6-1, ganyan na yung pormada. Tingnan niyo yung pormada. Anong pwedeng best move nung green? Hindi niya pwedeng pakain to. Malalansi siya. Di ba? Siyempre, itong pakakain natin, pakain to, dalawa. Dadama. Mahirapan na siya pag may dama na. No? Okay, balik natin, ha? Okay. So, wala iba. Ito naman, malulugi. Di ba? Okay, so ito lang best niya. Ang umatras. Okay? Tira natin to. Yan. Tira. Atras doon.
Hmm. Ngayon, sa ganyang formada, ang ititira ng orange, 115. Ayan. Ngayon, sa ganyang formada, pag ang tinira ng green ay 7-3, eto. O dito lang gagawin, 15-15, papakain lang. No? Tapos kakain siya ng dalawa. Balik muna natin ha, balik na natin. Papatanda ko lang. O yan yung formada ha. Tandaan yung formada. Babalik natin pagkatapos. Okay, pag tinira yung 7-3, papakain na itong 15-15. Okay, so kakain tayong dalawa. Siyempre, ang pagkain itong 12-2. Okay? O, pag itong tinira niya, kakain tayo, tuloy-tuloy na, walang harang. Oh. Dadama ka agad. Kaya hindi niya gagawin yon. Ito ang malamang na ititira niya. Okay, tapos pagkakain, sa kanya ititira to. Saka naman natin ilalagay ito. Okay? So, ngayon, anong pinakamagandang itira? Alam namang ito. Alam namang ito. Kung ito ititira niya, tapos gaganon siya, dito na tayo. Ha? Ngayon, saan siya titira? Papakain niya to bago gumanon? Lalong talo na dahil magiging dalawang di balde. Kung dito naman siya pumunta, dadama tayo dito. Yan. Diyan tayo dadama. Saan siya, ano gagawin niya yun? Pag dumama siya dito, okay, yan, dama na. Tatakpan lang. Wala. Talo. Di ba? Okay, so, yung ganong variation, talo. Okay, balik natin ha. Yung sinabi kong tandaan yung formada. Okay, ayan na yung formada kanina. Di ba? Kanina ang tinira ay 7-3. Yan. Tapos ang sinagot natin dito. Nakita natin, talo, di ba? Okay, balik natin. So, ano pang pwede niyang magandang itira? Isa na lang. Ito na lang, 115. Ngayon, pag tinira siya ng 115, ito ang pagkakain natin. Yan. Para makalanse. Okay, so kakain siya dito. Tapos saka ngayon ipapakain to. Pagkain niya, dumama to. Palitan natin. Yan. Dumama. Saka ngayon titira tong 215. Siyempre, kakain dito. No? Pagkain natin dito, kakain tayo ng 3. Yan. Ngayon, sa ganyang formada, siyempre, walang ibang pwedeng tira. Pag umatras, talo. Pag itong tumira, lalong talo din. Kaya, ito lang talagang gagawin niya. Sasayangin niya. No? Ito naman ititira natin. Kakain siya. Dito tayo. Huwag dito. Kasi pababalikin ka, tabla. Ngayon, sa ganyang formada, kapag ito ang tinira 416, talo na siya, 1-on-1. Ito ang titira natin. Anong titira niya? Ito. Pag dito, sasalubungin lang dito. Di ba? Okay, talo. Kaya hindi pwede yung 416. Okay, so balik natin ha. Yan. Hindi pwede yung 416, di ba? Ito na lang. Okay. Dito naman tayo. Ngayon, sa ganyang formada, alangan namang ititira to. Di wala na, lalong talo. Siyempre, dito yan. Malamang. Kung dito naman, dito lang. Dito lang ang dama. Talo na yan. Kaya ng bilangan niya kahit di na natin itapusin. Okay, so, kung dito naman, dito lang tayo dadama. Ayan. Yan, para hindi na makagalaw to. No? Saan ang titira niya? Pag dito siya, okay, pagka tumira siya ng 14-16, dito tayo. Pag iwas niya, dito tayo. Wala na, talo na. Ito yung sasalubong dito. Ano na, di ba? Kung halimbawa naman, pagdama rito, hindi siya tumira ng 14-16, tumira siya dito. Sasayangin naman dito. Okay? So, siyempre, iiwas muna. Di ba? Pag iwas, dito na. Ayan na. No? Ang gagawin mo lang, timing na lang. So, hindi naman niya ito pwedeng itira kung saan. Lalong talo. Dito siya. Dito lang tayo. Timing. No? Pag tumira siya dito, wala na. Dito ka na. Talo na. No? Okay, kung halimbawa dito siya tumira, dito muna. Timing muna. Pag tira niya rito, dito ulit. Ngayon, kung tumira siya rito, dito. Okay? Kung halimbawa naman, dito siya tumira, dito pa rin. Wala na. No? Kung halimbawa naman, ang gagawin niya, ipapakain niya muna to, tapos igaganon, saka siya punta rito, dito naman tayo. Wala na. So, talo pa rin. Okay? So, yan na yung sagot dun sa variation na yun. Okay? So, ibalik natin ulit yung posisyon kanina ha. Meron pang isa pang variation na natitira. Ito yung pinakamagandang variation. Okay. Ayan na ulit yung posisyon kanina. No? Unang sulong yung orange. Okay? Ang key move ay A3.
Tignan niyo yung mga variation. Tapos na tayo rito. Di ba? Tapos na rin tayo rito. Okay? Tapos na rin tayo dito. Ha? O, isa na lang. Ano pa ang pinamagandang tira? Ito na lang. Ang 16-13. Yan na yung huling variation. Okay? Ngayon sa pagtira ng 16-13, antimano talo na kagad siya. Yan yung solution na with exhibition na moves. No? Okay, so kayong tumingin. Anong best move na magandang itira dyan sa ganyang formada? O, sige, analyze muna ng mga ilang segundo. Tira ng orange, ha? Sinayang kasi nung 16-13. Okay? O. Alright. Ito na yung solution. No? Para di na tayo magtagal. Okay, ang solution ay 15-15. Ngayon, alin kaya ang magandang kainin niya dyan? Kapag itong pinangkain niya, ito. Makikita, sa 2, 3, 4, 5. Talo, no? Okay, balik natin, ha? Yan. Yan yung tinira. Ganyan kanina, Pag tira ng A3, sinayang. Tumira tayo ng 15-15. Yan. Pag itong pinangkain, nakita na natin yung solusyon. Paano kung ito naman pinangkain? 2. Kakain din tayo. Kakain din siya, 2, no? Yun. Pagkain ng 2, papakain natin to. 14-16. Kain siya ng 4-14. Yan. Tapos titira naman tayo ng 6-2. Yun. Kasya siya kumain. Dito o dito. Pareho lang. Ha? Sabihin natin dito. Ganyan ang mangyayari, Kain yung 5. Parehong 2 pitchang natira. Okay. Tira ng green. Saan ngayon titira ang green? Pag dito siya tumira, dito na. Sakto. No? Talo. Okay, balik natin, ha? Pag dito tumira, ito muna pagtitira natin. Tira ng green. Pag dito tumira, dito. Sakto pa rin. No? Okay. So, kung halimbawa naman, dito tumira. Dito tayo. Pag nag-16-13, dyan na. Wala. Talo. Okay? So, yan na yung kabuuan para doon sa Puzzle of the Day mula sa aklat ni Jay Cashier. Thank you very much to Jay Cashier for sharing your very nice book of puzzle. Okay? So, sana nasiya kayo doon sa puzzle na binigay ko. Okay, ngayon naman, may bibigay din ako isa pang puzzle. Assignment. Yung puzzle na gawa ng Pinoy. Alright. So, ito ayos ko lang. Okay. Ayan na yung formada ng puzzle na gawang Pinoy. Okay, yan ang magiging assignment natin ngayon. No? Okay, ang orange, papunta dito ang orange. Yan, doon ang direksyon ng orange, paakyat. Then, ang green naman, papunta dito ang green. Yan, dyan ang green, pababa. So, ibig sabihin, itong green, pag tumira dito, dama na. Okay? Ano ang kondisyon? Unang sulong ang orange. Bibigyan ng bibigyan ng entry dama ang green. Okay? Ulitin ko, unang sulong ang orange. Okay? Unang sulong to. Bibigyan ng entry dama ang green. Pag nakadama yung green, panalo na. Ito na, bungad na lang, isang ngakbang na lang, dama na. Siyempre, may paraan yung orange. Okay? So, yan ang magiging next na pass natin para sa next na video. Bibigyan natin yung solution. Then, yung sasagot, paki-comment na lang sa baba yung sagot. No? Okay, so yung makakakuha ng tamang sagot, bibigyan natin ng magandang special na shoutout. Alright. So, game 2 na tayo. No? Laban ng Willie Tukuran versus Carpo. Okay? So, bago dyan, shoutout muna. Alright, shoutout naman natin ang ating mga subscriber na walang palya kung manood ng ating mga video. Gaya na
Juven Tagulimot. Yes. Shoutout din kay Larry Igalinos Idol. Yun. Shoutout din kay Jolix Bulahan. Yes. At shoutout din kay Mario Argao aka FJR Abregana. Okay. Shoutout din kay Ruben Gaung ng Tagum City. Yun. Shoutout din kay Gilbert Enoch. Alright. At shoutout din kay Oscar Amaki ng Panglao, Bohol. Okay. Alright. So, wag natin patagilin. Game 2 na tayo, no? Kaso, wala na tayong oras. Kaya sa susunod na lang uli yung Game 2 ng rematch ni Willie Tukuran versus Carpo. Okay, sa Game 2, Best of 7. Sa next video na lang uli. Maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli.